Talaga namang kamangha-mangha na kinayang bumuo ng mga sopistikadong gusali ang mga taong nabuhay noong mga nakalipas na panahon. Buhat na rin siguro ng masalimuot na mga pangyayari katulad na lamang ang digmaan at ang pagnanais na maprotektahan ang mga bagay na kanilang pinakaiingatan ay lumabas ang kanilang pagiging malikhain. Ang mga Kastilyo ay mga gusaling ginawa upang dumepensa mula sa banta ng mga kaaway at mananakop. Ang mga estrukturang ito ay nagkalat sa halos lahat ng kontinente ng ating daigdig. Mula sa mga kapal at nagtataasang mga pader ng sinaunang Europa hanggang sa malaobra maestrang likha ng mga samurai ng Japan, ating tuklasin ngayong araw ang 10 pinakamalaking kastilyo sa ating mundo. Kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin. Number 10. Edinburgh Castle. Ang Edinburgh Castle ay isa sa pinakamatandang kastilyo sa bansang Scotland. 2nd century pa noong ito ay sinimulang buuin. Itinayo ito sa ibabaw ng isang volcanic plug, ang Castle Rock. Volcanic plug ang tawag sa anyong lupa na nabubuo kapag tumigas ang magma sa loob ng bunganga ng isang aktibong bulkan. Tinuturing na isang extinct volcano ang bulkan sa ilalim ng Edinburgh, kaya naman wala kang dapat ipangamba kung sakali man na gusto mong mamasyal dito. Ang kastilyo ng Edinburgh ay isa sa mga atraksyon na may pinakamagandang skyline sa mundo. Walang duda na ito ay isang pinagmamalaking simbolo ng kasaysayan para sa mga taga-Scotland. Number 9. Citadel of Aleppo. Ang Citadel of Aleppo ng Syria ay sinimulang buuin 5,000 taon na nakakaraan o noong mga panahon na nagsisimula pa lamang ang sibilisasyon nating mga tao. Nagsimula ang Citadel bilang isang templong sambahan para sa Diyos ng bagyo ng mga Mesopotamians na si Hadad. At sa paglipas nga ng panahon ay napagpasapasahan na ng iba't ibang mga sibilisasyon at kultura na sumakop dito, gaya na lamang ng mga Griego, Byzantines, Ayyubids at mga Mamluks. Ilang beses na rin ito winasak at binuo dahil sa mga digmaan. Naging isang importanteng tanggulan ang kastilyo sa Middle East o gitnang silangan. At mapahanggang sa ngayon nga ay saksi pa rin sa mga kaguluhan na nagaganap sa bansang Syria. Number 8. Himeji Castle. Hindi man ito ang pinakamalaki sa ating listahan, walang duda na ang Himeji Castle ang isa sa pinakamagandang kastilyo sa mundo. Ito ay gawa sa bato at kahoy, at ang mga pader nito ay mayroong grandiosong puting pintura. Mayroon itong 83 mga silid na konektado sa isa't isa para na rin madaling madepensahan kung sakali man na mapapasok ito ng mga kaaway. Kilala din ang kastilyo ng Himeji bilang White Egret o White Heron Castle dahil kawangis nito ang isang puting ibon at tila ba nag-aambang lumipad. Masasabing maswerte ang kastilyo ng Himeji dahil nakaligtas ito sa iba't ibang digmaan, ganoon na rin sa madudugong pagpapalit ng kapangyarihan sa bansang Japan. Hindi katulad ng Himeji Castle, ang ibang mga estruktura ay tuluyan ng nawasak at mga guho o ruins na nga lang ang naiwan ng mga ito. Number 7. Buda Castle. Matatagpuan sa Budapest, Hungary, ang Buda Castle ay sinimulang patibayin matapos ang pag-atake ng mga Mongols noong 13th century. Ang unang royal residence ay itinayo ng haring si King Bela IV ng Hungary sa pagitan ng 1247 at 1265 AD. Ngunit ang istrukturang Baroque o Baroko kung saan ito nakilala ay ginawa lamang noong late 18th century. Tinagurian bilang isa sa pinakamaganda at artistikong kastilyo sa Europa. Ang bawat bahagi ng Buda Castle ay napapalamutian ng iba't ibang likhang sining tulad na lamang ng Lion's Court at ng estatwa ni Prince Eugene ng Savoy na nakaharap sa ilog ng Danube. Sa ngayon, ang Buda Castle ay isa ng museo na inilaan upang magpalaganap ng sining sa buong Europa. Number 6. Spiš Castle. Ang sinaunang guho ng Spiš Castle ay makikita sa bayan ng Spišské Podrady, Slovakia. Ang bakuran ng naturang kastilyo ay napakalawak na halos sakupin na nito ang buong espasyo sa ibabaw ng burol kung saan ito nakalagak. Ang kakaibang arkitektura na pinaghalong Romanesque at Gothic na estilo ay naging daan para lalong lumitaw ang ganda ng kastilyo. Sa katunayan, ang Spiš Castle ay lumabas na rin sa iba't ibang mga pelikula, gaya na lamang ng Braveheart noong 1996 at ng The Last Legion noong 2006. Tinagurian ang kastilyo ng Spiš bilang isa sa mga pugad ng kasaysayan ng silangang Europa. Sa kasamaang palad, malaking pinsala ang tinamo ng kastilyo nang ito ay masunog noong 1780. Sa ngayon, ang Spiš Castle ay isang popular na archaeological site. Maraming kakaiba at interesanteng mga relics ang nakuha dito sa mga nakalipas na panahon, gaya na lamang ng mga sinaunang instrumento na ginagamit sa pagpapahirap o pagto-torture. Number 5.
Hohensalzburg Castle. Sinimulan ang konstruksyon ng Hohensalzburg Castle noong 1077 sa ilalim ni Archbishop Gebhard von Helfenstein. Noong mga panahong iyon ay makapangyarihan na talaga ang mga arsobispo ng Salzburg, Austria, at ginawa nga ang kastilyo upang maprotektahan ang kanilang interes. Lalo na dahil may alitan ang simbahan at ang noong emperador na si Emperor Henry IV. Nagsimula sa isang payak na disenyo na gawa lamang sa kahoy at bato. Taong 1492 noong itayo ang mga tore ng kastilyo. At sa nagdaan nga ng mga taon ay patuloy pang lumaki at tumibay. Isa ito sa mga pinaka well-preserved na kastilyo sa mundo. Sa pagtatapos naman ng 19th century, ang kastilyo ay naging isa na lamang pasyalan o tourist attraction. Ilan lamang sa mga pinagmamalaki nito ay ang Salzburg Bull, isang organ na may 200 na pipa na pinatutugtog araw-araw mula Abril hanggang Oktubre. At dahil nga ang syudad din ng Salzburg ang hometown ng pamosong composer na si Wolfgang Amadeus Mozart, ay nakadagdag din ito sa turismo ng kastilyo. Number 4. Windsor Castle. Ang kastilyo ng Windsor na matatagpuan sa Berkshire, England ay ang pinakamalaking kastilyo na ginagamit pa rin hanggang sa ngayon ng isang maharlika o dugumbughaw. Isa ito sa mga official residences ni Queen Elizabeth II. Itinayo ang unang bahagi ng kastilyo noong 11th century pagkatapos ng Norman invasion ng England na pinamunuan naman ni William the Conqueror. Sa paglipas ng panahon, ang kastilyo ay naging tirahan para sa maraming henerasyon ng mga dugumbughaw. Naging tahanan ito para sa 39 ng mga monarchs. Ang Windsor Castle ay isa din sa mga well-preserved na kastilyo. Sa katunayan, tuwing magkakaroon ito ng anumang pinsala sa panahon ng digmaan, ay dalian agad itong inaayos. Sa kasamaang palad, nasunog ang isang bahagi ng kastilyo taong 1992. Malaki ang naging pinsala nito na umubos ng 5 taon at halos 50 milyong dolyar bago ito naibalik sa dati. Number 3. Prague Castle. Ang kastilyo ng Prague ay itinayo noong 9th century. Isa itong complex castle. Ibig sabihin, maraming mga gusali ang nakapaloob dito. Gaya na lamang ng Church of the Virgin Mary, Basilica of St. George at Basilica of St. Vitus. Ang kastilyo ay naging tahanan para sa mga hari ng Bohemia, mga Holy Roman Emperors at mga pangulo ng dating bansang Czechoslovakia. Sa kasalukuyan, ito ay ang opisyal na opisina para sa presidente ng Czech Republic. Sa isang sikretong silid ng kastilyo ay nakatago ang tanyag na Bohemian Crown Jewels. Sa paglipas ng panahon ay napakaraming mga gusali ang naitayo sa loob ng kastilyo, gaya na lamang ng mga palasyo, basilika at mga hardin. Dahil dito ay nagsilbing tahanan ang Prague Castle para sa iba't ibang estilo ng arkitektura ng iba't ibang henerasyon. At sa dami nga ng mga gusali at sa laki ng sakop nito ay tila ba nagmistulang isang maliit na syudad na ang kastilyo ng Prague. Number 2. Mehrangar Fort. Sa itaas ng isang burol sa desyertong syudad ng Jodhpur, India ay matatagpuan ang tanggulan ng Mehrangar. Ang dambuhalang kastilyong ito ay ipinatayo noong 15th century ng pinuno ng angka ng mga Rathore na si Rao Jodha. Ang Mehrangar Fort ay tila ba nililok mula sa isang higanting bato. Nakilala ito dahil sa laki nito, sa dami ng mga ukit na may mabubusising disenyo, at sa 7 malalaking tarangkahan na pumapalibot dito. At higit sa lahat, sa dami ng mga pambihirang artifacts na dito lang matatagpuan. Tulad ng mga kastilyong tinalakay natin kanina, ang Mehrangar Fort ay isa na ngayong museo. Makikita dito ang koleksyon ng iba't ibang klase ng turban, mga painting, at maging mga importanteng yaman mula sa pamosong emperador na si Emperor Akbar. Ang paniniwala nga ng ilan, marami pang mga kayamanan ang nakatago sa kastilyo at nag-iintay lamang matagpuan. Number 1. Malbork Castle. Ang pinakamalaking kastilyo sa mundo ay itinayo noong 13th century ng mga German Catholics, ang Teutonic Knights. Sa mga hindi nakakaalam, ang Teutonic Knights ay isang order o grupo ng mga kabalyero na sumali sa crusade o kursada para mabawi ang banal na lupain o Holy Land. Itinayo ang Malbork Castle upang palakasin ang kontrol sa mga kalapit na teritoryo. Habang dumadami ang bilang ng mga kabalyero, ay patuloy din ang paglawak at paglaki ng kastilyo. Hindi na mabilang ang labanan na pinagdaanan ng Malbork Castle. Ilang beses na rin ito napinsala at binuo dahil sa digmaan. Sa ngayon, ang kastilyo ay payapa nang nakalagak bilang isa sa mga pinakakilalang landmarks ng bansang Poland. At dito na nga nagtatapos ang ating listahan, mga katuklas.
Maraming salamat sa pakikinig at sa walang sawang pagsuporta. Ingat tayong lahat.